Dear Tita El, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Andre. Bata pa lang ako, Tita El, pangarap ko ng maging seafarer. Gumagawa ako ng mga maliliit na barko dati at pinapalutang ko yon sa ilog. Namulat po ako sa tiyuhin ko na seaman na laging may pasalubong sa amin pag uwi niya galing barko at namamangha ako sa laki ng kanilang bahay. Kaya sinabi ko sa sarili ko na balang araw, makakasampa rin ako sa barko. At dahil mahirap lang kami, nag-working student po ako at sa tulong ng aking mga magulang, nakamit ko ang minimithi kong pangarap. Andyan pa rin sa bahay namin nakadisplay ang ilan sa mga barkong maliliit na alagang-alaga ng aking ina na sobrang proud. Sa ngayon, 11 taon na akong pabalik-balik ng sampa sa barko. Pero ang pangarap na yon ay may kakambal po pala na responsibilidad, Tita El. Sa 6 na magkakapatid, 3 ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. At isa ako sa kanilang sandalan. Sa tuwing nasa barko ako at may signal, may mga panahon na hindi ako nagbubukas ng social media dahil alam ko na hindi lang mensahe ng pananabik ng aking asawa ang aking matatanggap. Mga mensahe rin na mga pangangailangan ng aking mga kapatid. Now that I am 43 years old at kasal na sa babaeng minahal ko ng 8 taon na itatago ko na lang po sa pangalang Lovely, hindi pa rin ako makatakas sa mga responsibilidad. Matagal bago kami nagpakasal dahil tumutulong ako sa pag-aaral ng aking mga pamangkin. Inisip ko na sila ang makakabawi sa kanilang mga magulang balang araw. Nagbigay rin po ako ng kapital sa negosyo pero sa kasamaang palad ay hindi napalago at may mga utang pa sa lending. Pero napakaswerte ko kay Lovely dahil naiintindihan niya ang aking sitwasyon. Ang nakakabilib sa kanya ay napakasinop niyang asawa. Ang perang iniwan ko sa kanya, buo pa pagbalik ko. May sarili po siyang diskarte para kumita. At ang nag-iisa naming anak, hindi niya sinanay na maging magastos. Isang beses, tumawag sa akin si Lovely at umiiyak. Pinagsabihan daw ng masasakit na salita ng 2 kong kapatid ang aking asawa dahil ayaw niyang magpahiram ng pera sa mga ito. Ako naman, ang nagbilin sa asawa ko na huwag galawin ang savings ko dahil may bibilihin kaming lupa at kung emergency lang, dapat itong ipahiram. Mahigpit kong binilin sa kanila na sa akin sila dumiretso kung hihiram sila ng pera. Minasama nila yon, Tita El, at galit na galit sila sa asawa ko. Last year po, nung umuwi ako sa Pilipinas, hindi ako nag-abiso sa mga kapatid ko at tanging ang asawa ko na lang ang pinapunta ko sa Maynila. Dahil alam ko na kahit walang okasyon, magmumukha na namang piyesta sa lugar namin. Oo, normal lang naman yun, lalo na sa probinsya pero minsan sobra na at ang lagi kong iniisip ang hirap kitain ng pera sa mga dambuhalang alon sa karagatan. Pero hindi ko sila matiis at kahit papaano ay bumisita ako kahit 2 araw lang. Gusto ko ring makita ang aking mga magulang at mga kababata. Sa ngayon, patuloy pa rin po akong sumusuporta sa iba kong mga pamangkin dahil alam ko na may mga pangarap din sila pero sana hanggang doon na lang. Sana sa mga kapatid ko, tumayo na rin sila sa kanilang mga paa. Marami na kaming napagdaan ng pagsubok ng asawa ko. Kaya ang mensahe ko kay Lovely, maraming salamat sa iyo dahil sinamahan mo ako at hindi ka sumuko sa akin at sa pamilya ko. Magkikita tayo ulit pagkalipas ng 9 na buwan, mahal na mahal kita at kayong dalawa ni Nathan.
Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham, lubos na gumagalang, Andre. Andre, nakikita ko kung saan nanggagaling yung intention mo, kung bakit gusto mo ring iahon sa kahirapan yung mga kapatid mo, lalo na yung tinutulungan mo na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Siguro nga kasi may hugot bata ka pa lang, 'di ba? Na nakikita mo yung buhay ng uncle mo na seaman. Ngayon na ikaw na yung seaman at meron ka na ring mga pamangkin mula dito sa mga kapatid mo hindi nakapagtapos ng pag-aaral, gusto mong guminhawa ang buhay nila, thinking na sa pamamagitan ng pagpapaaral sa mga pamangkin mo, isang araw, they will pay it forward sa kanilang mga magulang. Hindi ba? And dahil sa mga trabahong magaganda na magkakaroon sila, aalwan na rin kahit paano ang buhay. Walang masama doon sa intention mo. Yun nga lang, parang sobrang na-spoiled naman yata yung mga kapatid mo, no, sa sa asa na lang ng asa sa'yo, hindi ba? To the point na pati yung asawa mo, inaway at nagkasamaan pa ng loob. Parang may mali din kasi na kung nag-away man o nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan yung mga kapatid mo at yung asawa mo may karapatang magsumbong sa'yo. Pero sana yung mga kapatid mo, instead of inaway at pinagsabihan ng masasakit na salita ang asawa mo, ano ba naman yung ikaw na lang sana yung kinausap kasi ikaw naman yung kadugo. Hindi ba? Mali Parang may mali doon sa nangyaring unfortunate na incident na yon. Siguro sa susunod mong uwi, kapag humupa na yung tension at clear na yung utak ng mga kapatid mo, ipaliwanag mo sa kanila na yung pagtulong na ginagawa mo para yun sa mga pamangkin mo. Linawin mo yun sa kanila na lahat ng ginagawa mong tulong, lalo na sa pagpapaaral ng mga pamangkin mo, ay ginagawa mo para sa mga pamangkin mo, para pagdating ng panahon, sila ang makapag-ahon sa kanilang pamilya, which is yung mga kapatid mo, sa hirap. Hindi ba? And sabihin mo rin sa mga kapatid mo na hindi ka mayabang o mapagmataas. Pero sana maintindihan din ng mga kapatid mo na kaya mo lang naman ginagawa yon, kaya mo gusto silang tumayo sa sarili nilang mga paa ay para sa kanila din naman yon. Paano? Knock on wood. Pasok. Ganon. Charot. Paano? Kung isang araw na wala ka, di iyak-iyak kayong lahat ngayon. Tapos, di ba? Para sa kanila rin yun. And siguro, tama na, Andre, dahil nabigyan mo ng puhunan, hindi ba? Ng pangkabuhayan. Pero ano nangyari? May utang pa rin sa lending. Tama na yun. Tama na. Kasi wala ka namang pagkukulang. Ginawa mo yung role mo bilang kapatid. Okay na yun. Sabi nga ni Mami Grace, okay na to. Okay na yun. You've done enough. You should let them do their part. Diba? Okay?